Kung talagang mahal nyo si Pangulong Duterte, huwag nyo po kaladkarin lagi sa inyong mga mautog rally. Ha? Yung mga mautog rally nyo, kung saan-saan ibang bansa kayo pumupunta, marami po yan mga katanungan na hindi nyo masagot. Una, number 1 katanungan dyan. Saan kayo kumukuha ng kapal na mukha ay pundo para ituloy yung mga rally-rally nyo kung saan-saan bansa kayo pumupunta, saan-saan lugar kayo pumupunta? Saan kayo kumukuha ng salapi nyo? Diba? Unang tanong. Pangalawa, ang tagal nyo nang nagrarally, wala naman nangyayari. Diba? Hinuhut-hutan nyo lang yung mga OFW. In short, wala pong kwenta yung mga rally nyo. Hindi po nakakatulong sa Pilipinas. Diba? Sinasabi nyo, mahal nyo ang Pilipinas, pero hindi po nakakatulong yung mga pinagsasabi nyo. Bagkos nakakasira pa. Nakaka-stress para dito kay Duterte. Kung mahal nyo si Duterte, huwag nyo nang isama dyan sa mga kalokohan nyo. Ha? Yung mga kalokohan nyo na kung saan-saan kayo pumupunta, huwag nyo nang idamay pa si Digong. Ikaw Senador Bungo. O ikaw yung popuruhan dito kasi bakit? Ikaw yung naginabang-yabang na mahal mo itong si Digong, hindi mo pababayaan. Ano yan? Ano yung kumakalat ngayon na video dyan? Ha? Nahila-hila na yung paa ni Digong sa stage. Halos hindi na makalakad. Tapos hinahayaan mo lang siya ng ganyan. Diba? Hindi ba katarantaduhan na yan, mga pinaggagawa nyo dyan? Diba? Hindi na kayo naawa sa matanda. Ginagamit nyo ng ginagamit. Laspag na. Parang babaeng pokers. Diba? Laspag na. Hindi nyo nga dapat tinatanong nyo itong si Digong kung gusto niya ba yung kanyang ginagawa dyan. Kasi baka nahihiya lang yan para mapagbigyan kayo, mga hinayupak kayo ng mga DDS. Diba? Para mapagbigyan kayo kahit hindi na makalakad yung mama, yung matanda, pinagbibigyan pa rin kayo. Baka nahihiya lang kasi. Diba? Dalawa lang yan. Nahihiya itong si Digong or natatakot baka bumaliktad yung mga DDS na to at kontrahin na siya. Diba? Dalawa lang yan eh. Kaya ang makakapagligtas po dyan itong si Bungo dahil ito naman yung nag-aalaga dito kay Digong. Maawa kayo dyan sa matanda. Putik na yan, hindi na makalakad, oh. Kita nyo naman sa stage, di ba? Tumayo. Naghanap ng makakapitan ng kamay. Tapos nakakapit na nga, nagkinding-kinding pa, akala mo lasing. Higit sa lahat, hila-hila po yung kanyang paa. Ibig sabihin po mga kababayan, may sinyalis po yan na na-stroke itong si Digong. Diba? Kasi po, ganyan na ganyan po, ulitin ko, ganyan na ganyan po ngayon ang pinsan ko. Na-stroke po siya, dinala namin sa ospital, at sa awa naman ng Diyos, nabuhay siya. Kaya lang, hila-hila na po ang kanyang paa. Diba? Maawa kayo dito. Ikaw, Senador Bungo, puro ka lang pangangampanya eh. Puro ka lang banat ng banat, puro ka lang dahilan dito kay Antonio Trillanes. Pero itong si Digong na pinagmamalaki mo noon at sinasabi mo mahal na mahal mo ngayon, hindi mo kaya alagaan. Huwag nyo na kasing isama sa rally-rally na yan. Kayo na lang dyan magbardagulan. Wala naman nangyayari dyan eh. Marusip kayo.
Maawa kayo sa matanda. Ako, aminado ako na naawa ako dito kay Digong talaga. Kasi nga, ayaw ko na mawala siya agad sa mundo. Kailangan, ang gusto ko mag-enjoy siya. Diba? Kaya nga siguro hindi pinapatulan ito ni Pangulong Bongbong Marcos itong si Digong kasi kitang-kita naman niya talaga kung paano na ito maglakad. Diba? Awang-awa na po dito ang Pangulong Bongbong Marcos dito kay Duterte. Kaya lang, makulit talaga itong mga DDS na to. Talagang kinakaladkad nila si Pangulong Digong sa mga rally-rally nila. Ibang klase talaga tong mga DDS na to. Walang mga utak, no? Nasaan ba yung mga utak nyo? Lagi ba nasa bulsa yung mga utak nyo? Diba? Dito kay Basti at saka kay BP Sara. Ano yan? Ang tawag dito? Hindi ko sila masisisi. Hindi ko sila masisisi kung bakit pinababayaan nila ang kanilang ama. Bakit? Kasi ang nag-aalaga po dito, ito si Bongo. Si Bongo po ang nag-aalaga dito. Hindi po itong mga kapatid na to. Pwede nila siguro dalaw-dalawin, pero hindi sila nag-aalaga dito. Ang nag-aalaga po dito si Bongo, kaya ito lang ang dapat sisihin itong si Bongo at pinababayaan niya itong si Digong. Sa tingin ko dyan, walang awa yan mga ganyan style. Diba? Walang awa ang dami na naman ng comment Tangin na itong mga to Tinan mo naman, sila lang tatlo dito nagko-comment. Wala namang kakwenta-kwenta yung mga pinagsasabi. Wala namang pag dito, walang common sense ba? Diba? Wala. Banat dito ng banat, kirat. Walang kabuhay-buhay itong mga to. Pinapakita nyo lang talaga na alam nyo kayo kayong tatlo na to, ikaw Timbal, ikaw lang BB official, ikaw Kamote, sabi ni Mets Panganiban, hi po sir, good evening. Ikaw tatlo lang kayo dito Jesus Valdipina, Inayopa ka din. Ikaw alam nyo, kayang-kaya ko to hindi basahin. Hindi ko basahin to, walang problema. Gayahin ko yung ibang vlog dyan na hindi nagbabasa. Walang problema sa akin Ibig sabihin lang, kahit anong gawin nyo dyan na panglalait sa akin, hindi po ako tinatamaan dyan. Natutuwa pa nga ako sa mga comment nyo dahil yung mga comment nyo, walang kakwenta-kwenta, kaya ako natatawa. Diba? Ito, hinayopak ka din. Susit. Maghintay ka lang kasi baka ang mata mong kirat ang dahilan na mauna ka pa. Kirat ba mata ko? Hindi naman Nga. Sabihin nyo ngayon sa akin kung kirat ako. Nakikita nyo? Anong kirat binagsasabi nyo? Ang usapan dito, ang topic natin dito, issue sa Pilipinas, hindi kirat. Okay? Kayo mga DDS,
Maghintay lang kayo. Maghintay lang kayo. Ipapa-hospital ko tong, palalagyan ko to ng mata ng aso. Para pantay na to. Huwag kayong mag-alala. Sino pa? Wag ganyan Kiratski, baka mauna ka pa dyan. Hindi ko naman sinasabi na mamatay na itong si Digong. Sinasabi ko nga na alagaan eh. Sinasabi ko nga dito kay Bongbong ay si Bongo, naalagaan niya itong si Digong. Hindi na dapat sinasama ito sa mga rally-rally na yan. Naawa pa nga ako dito eh. Anong sinasabi nyo na wag ganyan? Wag ganyan, wag ako magpayo, wag ako mag-alala. Kahit pa paano, may puso din ako. Si Digong lang naman yung wala eh. Alam mo Kirats, hindi rin nakatulong ang vlog mo. Baka gusto mong sumama ni Kiratski sa rally ng Maisog. Saan ba yung susunod na rally nyo? Baka makapunta ako. Tanggap ba dyan sa inyo yung Kirat? Sige, Banat Ratski. Maganda ba yung secret agreement sa West Philippines eh? Pogo at war on drugs, lahat puro basura lang ang iniwan niya sa administrasyon ni PBBM. Correct. Tama ka, Ma'am Paula. Kaya anong sinasabi dito ng mga DDS na to? Na maganda raw ang iiwan ni Digong. Tama ka. Anong maganda dito? EJK, ibig sabihin patayan. Secret agreement. Pogo na winilcome at galing mismo sa bibig ni Digong yan. Yan ba yung maganda? Sus, mariosip talaga kayo. Di talaga kayo nag-iisip. Magbasa kasi kayo. Magbasa kayo. Ang hirap kasi sa inyo, hindi nyo inaalam yung katotohanan na mayroon na pong problema dito sa mga Duterte. Diba? Hindi nyo po inaalam yan. Ang tinitingnan nyo lang yung mga sinasabi sa'yo, yung mga pagpasensya nyo na, puta, naglo-loading na naman. Magpasensya nyo na mga kababayan dahil alam nyo naman na napakaganda ng internet dito sa Pilipinas. Wala na ako masabi mga kababayan. Basta internet, napakaganda. Okay, tuloy natin. Dito, puntahan natin itong si Francis Tolentino. O nga pala, isingit ko nga muna. Kayong mga DDS vlogger, tinitira nyo si Tolentino. Ito, bago natin pag-usapan si Tolentino tsaka yung mangingisda. Tinitira nyo si Tolentino na bumalimbing. Bakit? Kailan ko ba nakita sa inyo, narinig sa inyo, na itong si Tolentino, nung DDS pa siya, ay kinampihan nyo o kaya pinagmalaki nyo man lang? Wala, di ba? Wala, hindi ko nakita, hindi ko napanood na pinagmalaki nyo itong si Tolentino. Ang binibida nyo lagi, itong si Robin Padilla, si Bongo, si Bato, di ba? Yun lang po palagi ang binibida nyo. Kaya hindi po nakakapagtaka kung itong si Tolentino ay lumipat sa iba. Kasi nga po, hindi naman nyo wini-welcome ito. Di ba? Kaya kayo yung mga walang utak. Kayo yung mga walang utak, mga DDS vlogger. Tapos sasabihin nyo, balimbing daw ito si Tolentino. Aba, kung ako yung Tolentino, tapos DDS ako, tapos hindi nyo man lang ako may pagmalaki, ay talagang lalayasan ko kayo. At kapag nanalo ako ngayon 2025, huyo kayo sa akin.
Diba? Ganon.